Alright, hi guys. Good evening. Good evening sa inyo lahat ng mga nandito today. So, before we start, lahat muna kayong mga nandito, kahit yung mga kakadating lang mag-attendance muna. Ayan, sinend ko po sa chat box natin yung link for the attendance. Sige, mag-attendance muna kayo. Ayan, sige, mag-attendance muna and once you're done na mag-attendance, done attendance sa chat box natin para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos ng mag-attendance, okay? Sige, I'm gonna give you time po muna para makapag-attendance po. Okay, let's see. Check natin. Okay. O, yung mga kakadating lang, ito po. Send ko sa chat box ulit natin yung link for the attendance. Sige, mag-attendance muna kayo. And pagtapos na kayo mag-attendance, done attendance ng din sa chat box po natin, okay? So, by the way, welcome guys. Welcome, welcome. Ito yung week 3 ng inyo pong training. So, day 11 tayo ng inyong online bookkeeping training using QuickBooks. So, para po sa training natin for today, guys, I just want to remind everyone na meron tayong recording. Okay? Sa training natin, meron yung recording. Di ba? Meron pong sinend na email sa inyo ang Clairvoyance kung saan nyo nakuha yung link para sa Zoom natin. Sa baba po nun, andun yung link para sa recording po ninyo. Pero kung hindi nyo makita yung link ng recording, ito po. Send ko na lang dito sa chat box natin yung link ng recording nyo, guys. Ayan po, sinend ko na sa chat box natin yung link ng recording. Ayan, okay. Pero guys, wait lang. Bukod pa po dyan, para din pala sa training po natin. Guys, wait lang. Andito na din ba kayo sa sa group chat natin sa Teams? Yes or no dito sa chat box. Sa lahat ng mga nandito, kahit yung mga kakadating lang nating mga kasama, ulitin ko. Lahat ng mga nandito na ba kayo sa group chat natin sa Teams? Yes or no sa chat box? Guys, wait lang po ha. Iba yung group chat nyo nung week 1 ng training nyo. Iba din yung group chat para dito sa week 3 ng training. Iba yung group chat sa week 1, week 2, and week 3. Okay, so yes or no? Okay, yes. Nasa Teams na din? Okay. Sige, yung mga wala pa sa Teams, ito po. Send ko sa chat box natin yung link para sa group chat natin sa Teams for week 3. Ayan. Sinend ko na sa chat box natin yung link para sa Teams dito sa group chat natin sa Teams, guys. Ayan. So, check nyo yung link. Okay, mag-join na kayo dito sa group chat natin sa Teams. So, sa Teams po, sinend ko din dyan yung link para sa attendance at pati sa recording natin, yung link ng recording at ang attendance. So, check nyo na lang din. Okay? Sige. I'm gonna give you a few seconds. Magsi-join na din muna. Para saan po yung group chat natin? Para kapag may mga homework kayo guys, may mga activities, dyan din natin isi-send sa group chat na yan. And kung may mga question kayo pagdating dun sa atin pong naging topic for today, pwede nyo isend dyan sa group chat, okay? Okay, okay na? Okay, very good. Ayan, sige. So now, since nakapag-join na yung iba, and yung iba ninyo mga kasama, nagjo-join pa, sige, so quick recap muna tayo. Quick recap muna, okay? Ayan, check ko lang guys kung natatandaan niyo pa ba yung mga pinaktis niyo last week, pati nung first week ng inyo pong training, okay? Ayan, so quick recap tayo. So, di ba nung
yung second week ng training nyo guys, or last week ng inyo pong training, di ba yan yung training for your English language proficiency training po, na kung saan dito po, tinutukan dito yung grammar nyo, pati yung pronunciation po ninyo. Tama? Okay, ngayon. Ngayon guys, tignan ko nga kung naaalala nyo pa kung ano yung mga na-discuss dito po sa inyo pong training. So, chatbox everyone. Chatbox? So, guys, di ba meron tayong limang vowels and then yung A, E, I, O, U. Tama? So, kung meron tayong limang vowels, ilan yung vowel sound na meron po tayo? Chatbox. Kung meron po tayong limang vowels, ilan naman yung vowel sound na meron po tayo, guys? Chatbox nga. Okay, let's check. Check natin yung mga nag-share ng kanilang mga answer po. So, ilan yung vowel sound po natin? Okay, so sabi ng mga kasama po ninyo, 20. Very good. Oh. Pero guys, kung meron tayong 20 vowel sound, ilan naman yung consonant sound na meron tayo? Sige, chatbox nga. Kung meron tayong 20 vowel sound, ilan naman yung consonant sound na meron tayo? Okay, so ilan ang consonant sound na meron tayo? So wait lang, check ko yung mga nag-share ng kanilang mga answer. Ayan, sabi ng mga kasama natin, very good, 24 consonant sound. Tama kayo dyan, di ba? So dito guys, kahit tapos na po yung English language proficiency training nyo, make sure mag-practice pa rin kayo, okay? Para matulungan niyo yung mga sarili po ninyo na mas maging proficient pa po in English. Alright? Now, bukod pa dyan, di ba, nung first week naman po na inyo pong training, di ba yun yung training nyo for your online bookkeeping training using QuickBooks, na kung saan, dito kasi, umpisa pa lang ng training nyo, inintroduce na sa inyo yung software natin na QuickBooks at kung paano po yan i-navigate. Okay? So, dito po, di ba, nung first week din po ng training nyo, nagkaroon kayo dito ng practice sa paggamit ng QuickBooks, sa paggawa ng chart of account, pag-create ng invoice, pag-manage ng mga, pag-generate ng mga report, at marami pa pong iba, 'di ba? Now, bukod pa dyan, okay? Ngayon guys, para sa training naman natin, ito po yung continuation ng inyo pong online bookkeeping training using QuickBooks din naman po. Okay, so para sa training kasi natin for this week, i-share ko sa inyo yung roadmap ng training po natin for this week po. So, para sa training natin for today, gagamitin natin yung QuickBooks for payroll management. For day 12 naman po, gagamitin natin ng QuickBooks for inventory management. Day 13, taxation naman tayo. And for day 14 and day 15, preparation tayo for your application process din naman po. So, yan po yung mga tututukan natin sa buong linggo ng training po na ito. Okay? Sige. So, kaya naman guys, kung ready na, ayan, at nakapag-attendance na din po yung mga kasama po natin. O guys, make sure, kahit yung mga kakadating nating mga kasama, mag-attendance din kayo ha. Sige. So, ngayon, para sa training natin for today, syempre, bago tayo magkaroon ng practice gamit yung QuickBooks natin, pag-usapan muna natin or let's have a quick discussion about payroll management po muna. Okay? Sige. So, chatbox muna tayo. Chatbox ulit. So, tanungin ko kayo guys.
Wait lang. Oh, good evening dun sa mga kakadating. Ito po, send ko na lang ulit sa chat box natin yung link for the attendance. Okay, now guys, para sa mga nandito, kung nasang mga industry man kayo or nasang mga company man kayo, para saan nga ulit yung tinatawag nating payroll? Sige, chat box. Kung nasa ang industry man kayo or company right now, para saan nga po ulit yung tinatawag nating payroll? Sige, chat box. Okay, sige. So, check natin yung mga nag-share ng kanang ma-answer. Guys, para saan nga po ulit yung tinatawag nating payroll? For salary? Yes? Mm-hmm. Yes, salary po. Sahod. That's true, 'di ba? Salary, wages. Tama kayo diyan, 'di ba? Pag sinabi po kasi nating sahod, pag sinabi nating payroll, para saan nga po ba 'yan? Syempre, tama kayo guys, sahod, okay? Pero let's talk about payroll pa muna. So, ano nga po ba yung payroll? So, thank you so much sa mga nag-share ng mga answer nila. So, ang payroll, ito nga po yung process na ginagamit ng mga businesses para makompensate po nila yung mga employee nila para dun sa mga nakumpleto po nilang trabaho. Okay? Now, for payroll management, guys, ano ba yung mga ginagawa or gagawin natin dito? So, kasama dito, guys, na gagawin nyo is yung pag-calculate, pag-distribute ng wages, pagsunod sa tax laws, pag-maintain ng mga accurate financial and employee record din naman po. So, yan po yung mga gagawin din natin sa pag-manage ng payroll po. Ngayon, since pinag-uusapan naman natin ang payroll, ngayon guys, i-share ko sa inyo yung mga key component ng payroll po. Okay? Ayan. So, kasama kasi sa key component po ng payroll is for employee compensation po. So, syempre, kasama na dyan yung pag-calculate natin ng salary, hourly wages, bonuses, commission, pati overtime pay din naman po. Now, bukod pa dyan, kasama din po sa key component po ng payroll is yung mga deduction, 'di ba? So, syempre, pagdating dito kasi sa mga employee ng client natin, mayroon din pong mga deduction dyan na ina-apply din guys, okay? Pero kayo muna guys, tanungin ko. Here in the Philippines, list down nga guys, list down yung mga example ng deduction na naa-apply sa mga sinasahod po ninyo dito sa Pilipinas. Dot box. List down yung mga example ng deduction na naa-apply sa mga sinasahod nyo here in the Philippines po.
Okay, let's see. Ano yung mga ano yung mga sample ng deduction na na-apply sa mga sinasahod nyo here in the Philippines? We have like yung tax, SSS, HDMF po, ano pa? Mandatories, late, tax loan, pag-ibig, PhilHealth, SSS, loan pa. Yes. Okay. Yung mga mandatory government contribution, health insurance din naman po. Ayan, welcome. Good afternoon dun sa mga, good evening pala dun sa mga kakadating nating mga kasama. Yung mga loans, yes. Ano pa? Yung mga tax for income tax, yung yes, tardiness, yung mga cash advance. Kasama yun guys, 'di ba? Nasa mga deduction din natin pagdating sa sa mga sinasahod, right? Okay, thank you so much sa mga nag-share ng kanilang mga answer din naman po. So, tama yung mga shinare nyo. 'Di ba? Pero dito, sa mga employee din ng client po natin, may mga na-apply din sa kanila ng mga deductions. Like, for example, for taxes, like for income tax, Social Security or Medicare sa USD naman po, 'di ba? Na bukod pa diyan, meron din sila for benefit contribution like yung for health insurance, retirement plans and so on, okay? At meron din po for example yung iba pang mga withholdings like wage garnishment, union dues and so on. Okay? So, yan naman po, kasama yan guys, pagdating po sa deduction. Now, aside from that, kasama din po sa key component po ng payroll is for employer taxes and contribution din naman po. So, dito din kasi guys, yung mga employer, they also pay their share of taxes and benefit din naman. For example, for payroll taxes, yung mga for employer social security and Medicare contribution dito sa US, yung unemployment insurance, and workers' compensation din naman po. Now, hindi lang yan. Kasama din po sa key component ng payroll is for record keeping. So, syempre, kapag magmamanage kasi kayo ng payroll, kailangan lahat po dito is nire-record po natin, di ba? Okay, pero sige, tanungin ko kayo personally, everyone, kapag magmamanage kayo ng payroll, ano sa tingin nyo yung mga dapat kasama po sa mga i-record po or nire-record po natin? Chatbox. Chatbox. Kapag magmamanage kayo ng payroll, ano yung mga dapat kasama po sa mga nire-record po natin? Chatbox.
Okay, for record keeping, ayan. So, pag dating po sa pag-manage ng payroll, ano ba yung mga dapat kasama sa mga nire-record po natin? Yung list ng employees, that's true. Yung kanilang work hours, yung attendance po, yung gross pay, deduction, yung net pay, yes. Ano pa? Yung details ng employee, numbers of work hours, yes. All the deduction, time in and out leaves, 13-month, yung mga employee details din naman po, that's true. Number of hours rendered during duty, deduction, yung tax, yung position din, syempre, salary rates, list ng employee, yung payslip, yung mga leaves, mga lates, yes, loans, taxes kung meron. Okay, personal information, time tracking, compensation log, deduction form, yes, yan. So, tama kayo. Thank you so much sa mga nag-share ng kanilang mga answer. Lahat naman ng mga shinare nyo dyan tama, di ba? Ayan. So, syempre, for payroll, kasama dapat ditong naka-record guys is yung our work. Pero, para lang yan dun sa mga employee na binabayaran per hour. Kung hindi per hour ang kung hindi per hour yung bayad sa employee natin, kailangan ang naka-record is yung days, kung ilan yung araw ng pinasok ng employee din naman po natin. Okay? Now, bukod pa dyan, kasama pa dito is for employee classification. So, kailangan na-classify kasi yan guys kung yung employee natin is full-time, part-time, or contractors din naman po. 'Di ba? And of course, for payment and tax withholdings, yung mga iba pa nating nabanggit. And hindi lang yan kasi kasama pa sa key component ng payroll is for compliance. So, syempre, gaya ng mga nabanggit nyo din guys kanina, syempre kapag magmamanage kayo ng payroll, kailangan na susunod din dito yung mga labor laws, tax regulation, and reporting requirements din naman po. For example, syempre, kailangan na susunod dito yung minimum wage laws, overtime regulation, ang tax filing deadlines din naman po. So, yan po yung kasama din kayo sa key component po ng payroll. Okay? Ayan. So, since napag-usapan na natin yung mga key component ng payroll, ngayon, i-share ko naman sa inyo yung iba't ibang type ng payroll system naman natin. So, meron kasi tayong mga iba't ibang type ng payroll system na kung saan bumabagay yan sa mga business. Depende sa need ng business, depende sa sizes ng mga business din naman po, di ba? Okay. Kaya naman umpisa natin guys. Dito tayo sa first example natin, we have manual payroll. Ayan. So, sa manual payroll, ito yung process of calculating yung payroll by hand or yung gumagamit sila ng tools like spreadsheet, Excel, Google Sheet, yan guys, 'di ba? So, dito po kasi, yung mga employers, tinatrack nila yung hours, kinakalculate yung wages, withhold taxes, and nagpe-prepare ng payment without specialized software din naman po. So, yung paggamit ng manual payroll guys, sa tingin nyo, saan babagay yan? Sa mga micro business ba? Small business? Medium business or large business po, chat box. Sa tingin niyo, saan babagay ito guys? Yung paggamit ng manual payroll sa mga micro business ba? Small business? Medium business? Or large business?
Okay, for manual payroll, sa tingin nyo, saan babagay yan guys? Sa mga small, sa mga micro business, mga sole entrepreneur. Micro business din naman po. Yes, small and micro. Mhm. Yes, ayan. Thank you so much sa mga nag-share ng kanilang mga answer naman. Yes, guys. Tama naman lahat ng mga shinare nyo. Ayan. Pero best fit nga to sa mga micro business, yung mga very small business or startup with minimal payroll needs and simple tax requirements. And hindi lang yan. Kasi bagay din to sa mga business na yung mga business owner, familiar sila with payroll rules, so don't mind dedicating yung time nila sa pag-process. Okay? Now, bukod pa dyan, for another example ng type ng payroll system natin is for payroll software din naman po. Ito yung software solution. Dinesign to automate payroll task. Ibig sabihin, dito po, pwede nyo nang makalculate yung wages, deduction, and taxes. Yes, you can automatically calculate na po yung mga yan. And yung example niyan guys, we have QuickBooks Payroll, ADP, Gusto, and Paycheck din naman po. So, yung paggamit ng payroll software naman, bagay to guys dun sa mga small to medium-sized business na naghahanap ng way para makapag-save ng time pero may ensure pa rin po yung accuracy. Okay? And bukod pa dyan, yung paggamit ng payroll software, bagay din to sa mga business na may mga limited accounting or payroll expertise kasi magbe-benefit sila from automated compliance features din naman po. Okay? At panghuli, another example ng type ng payroll system naman natin is yung pag-outsource ng payroll service naman po. Ito yung pag-outsource ng payroll to a third-party provider like kagaya ninyo. Pagkuha ng VA na kagaya nyo guys na kung saan kayo mag-handle ng entire process from calculating yung pay hanggang sa pag-file ng taxes din naman po. So yung example nito, it include ADP, Gusto, and local payroll specialist or yung mga kagaya nyo guys nag-offer ng service as a VA din naman. Okay? Oh, now, sa tingin nyo, saan babagay naman to guys? Yung pag-outsource ng payroll service sa mga small to medium or medium to large business? Tax. Okay, sa tingin niyo saan to babagay? Sa mga growing companies without an HR department? Okay, medium to large naman din? Yes, large business na naman po. Medium to large, yes. Well, tama naman kayo guys. Best fit siya sa mga medium to large business na may mga complex payroll needs or kahit yung may mga limited in-house payroll expertise naman po. Now, hindi lang yan. Kasi best fit din ito sa mga business na naghahanap ng way para makapag-focus dun sa kanilang core operation while outsourcing yung kanilang administrative burdens naman po. Okay? So, yan po yung iba't ibang type ng payroll system din naman po natin. So, thank you so much sa mga nag-participate. Now, since na-share ko na sa inyo yung iba't ibang type ng payroll system natin, ngayon naman meron ako i-share sa inyo itong QuickBooks Online Payroll para magkaroon kayo ng idea pagdating sa payroll software din naman. Ayan, kung hindi nyo pa na-try na mag-manage or guys or mag-navigate ng payroll software, ayan, meron yung QuickBooks Online Payroll natin guys. I-share ko na lang sa inyo to para magkaroon kayo ng idea pagdating sa features ng isang payroll software din naman. Like una, kasama sa key features nitong QuickBooks Online Payroll, pwede po to for automated payroll. Yes, you can automatically calculate na dito yung mga employee wages based on sa hours work nila or sa salary. It also handles na din yung mga deduction for taxes and benefit and iba pang withholdings. Now, bukod pa dyan, kasama pa sa key feature nito is for tax filing and compliance. Yes, you can calculate withholds na din po for federal, state, and local taxes din naman po. And it automatically files payroll taxes and send payment to tax authorities na din guys. Now, bukod pa dyan,
Kasama pa sa key features po ng QuickBooks Online Payroll is for employee payment din naman po. So, ang kagandahan kasi nitong software na to, nag-offer to ng direct deposit for paying yung mga employee directly dun sa bank account din po nila. And it also allow check printing if direct deposit is not used din naman po. Okay? And bukod pa dyan, kasama pa sa key features nito is for employee self-service. So, ang kagandahan kasi nitong software na to guys, yung mga employees, pwede na din nilang ma-view yung mga pay stubs nila, mga tax forms, iba pang details online through a secure portal din naman po. And bukod pa dyan, kasama pa sa key features nito is for benefit management. So, ang kagandahan nitong software na to guys, it also support health insurance like retirement plans like 401k and iba pang benefit. Okay? And it also integrate with provider to deduct yung mga premium and contribution din naman po. And of course, syempre panghuli, kasama pa sa key features nito is for mobile accessibility. So dito kasi, pwede nyo na din ma-manage yung payroll from anywhere using your QuickBooks mobile app. And yung report din naman po, pwede na din kasi itong software na to guys, nagpro-provide na din to ng detailed payroll report gaya ng payroll summaries, tax liabilities, and employee earnings din naman po. Okay, so yan po yung kasama naman sa key features ng QuickBooks Online Payroll din naman po. Okay, now, since na-share ko na po sa inyo, itong mga key features naman guys. So ngayon po, paano po ninyo ma-access yung QuickBooks Online Payroll? So kung gusto nyo i-try na i-access yung QuickBooks Online Payroll, itong software na to, pwede nyo siyang magamit guys kasi pwede nyo itong gamitin po mismo sa Google. Pwede nyo siyang i-browse guys. Okay? Now, para sa mga kasama po natin, keep in mind lang muna ha na ang QuickBooks Online Payroll, itong payroll software na to, add-on lang po siya ng QuickBooks Online. While yung QuickBooks Online natin, nag-provide siya ng core accounting and financial management tools. Ito po guys, pwede kayo ditong mag-handle ng mga payroll processing, tax filing, employee management, and year-end reporting. So, para mas maintindihan nyo, ang QuickBooks Online Payroll at saka yung QuickBooks Online, meron pong separate subscription. Pero pwede nyo naman piliin yung you can choose naman yung mga plan based on your payroll needs kasi meron sila dito core, premium, or elite. Okay? Now, kung gusto nyo i-try na i-access, pwede nyo i-try na i-access sa Google. Search nyo lang sa Google, guys. QuickBooks Online Payroll. Ganon. So, kapag trinay nyo siyang i-access sa Google, paano trainer kung wala kaming makitang QuickBooks Online Payroll po? Okay, it's likely because yung payroll feature isn't available in your plan or hindi niyo supported yung region kung nasan kayo. So, unfortunately, since nag-update kasi ito ng 2024 guys, hindi niya na supported yung region natin. So, hindi niyo siya ma-access. Okay? Or possible na hindi niyo siya ma-access guys. Pero, let me show you na lang guys. Yung example, pagdating pa dito. Pero kung gusto niyo i-try na i-access, ito po, share ko sa inyo yung link. Kung hindi nyo mahanap, meron akong i-share dito guys. Yung link nitong website na to, pwede kayong pumunta dito. And then, pwede nyo pong i-sign in din. Yan. Log in nyo lang yung pagdating kapag nakita nyo yung QuickBooks Online Payroll, ayan, sinend ko sa chat box natin yung link. And then, kung hindi to talaga ma-access guys, let me show you na lang po yung example mismo ng payroll po natin, okay? So, dito po kapag na-access nyo kasi to, kung hindi pa kayo nakapag-create ng firm, mag-create lang kayo dito. So, maglalagay lang kayo ng accounting firm name, zip code, pati yung employee number din naman po. Okay? Now, ganito po yung itsura ng QuickBooks Online Payroll para may idea po kayo. Ganyan. Nasan po yung payroll po natin sa left navigation bar? Andyan po yung payroll. Ayan. Yung payroll po natin. So, ano po yung mga pwede natin gawing transaction dito sa payroll section po natin na ito? Sa dashboard ng payroll, ito yung mga pwede nyong gawin. Okay? Ito yung mga transaction for this one. Una, pwede nyo makita dito yung mga employee ng client po natin. Okay? So, pwede nyo makita or ma-check dito yung mga list ng mga employee. And ang kagandahan yan, guys, pwede nyo din ma-check dito kung active or hindi yung employee ng client po natin.
And aside from that, hindi lang yan. Pwede nyo rin makita dito kung may mga contractors, yung mga employee po natin. And pwede nyo makita yung list ng mga contractors dito. Okay? Next naman yan, nasa tabi niyan guys, is for payroll tax naman. Sa payroll tax naman natin, pwede nyo ma-check din dito or kung may mga kailangan kayo i-check pagdating sa mga payment history, pwede nyo ma-check dito guys. Yung pag-file din, pwede din po dito. Ayan. So, for workers' comp naman, ito yung magbibigay naman sa inyo or mag-a-alert sa inyo, guys. Before naman kayo gumawa ng panibagong payroll naman po. Now, kung hindi kayo familiar kung ano yung mga benefit na ina-apply ng mga nitong payroll software na to, ang kagandahan niyan guys, pwede nyo siyang makita dito sa benefit section. Pwede nyo siyang may review dito para for example, kapag may mga tanong yung mga employee ng client nyo, pwede yung magamit dito guys. And matulungan kayo ma-explain yan sa mga employee ng client din naman po natin, di ba? If you have any concern, any question, you can use HR advisor din naman. And of course, yung pagdating sa, meron din dito guys for compliance section. Ayan. Kung may mga kailangan kayong i-check pagdating sa pagdating sa mga tax regulation, pwede nyo i-check naman dito guys. 'Di ba? So, ganyan, yan naman guys yung kagandahan nitong payroll software din naman na to. Okay? Ayan. Para lang familiar kayo kapag nakapag-manage din kayo guys or nakapag-handle din kayo ng mga payroll software din naman. Now, paano kung hindi namin ma-access trainer talaga yung QuickBooks Online Payroll? That's okay guys. Gagamit na lang tayo ng alternative, okay? Sabi ko nga kasi sa inyo, since nag-update nga ang QuickBooks Online Payroll nung 2024, hindi niya na supported yung region natin. Ayan, pinakita ko na lang sa inyo para may idea kayo pagdating sa mismong structure ng software. Ayan. So, kaya naman, ang gawin na lang natin ngayon, just for our activity, sign in your QuickBooks account, guys. Ang i-sign in nyo, ulitin ko, ang isa-sign in nyo pong QuickBooks is yung QuickBooks na ginamit ninyo nung first week po ng inyo pong training. Sige, sign in your QuickBooks account. And pagtapos na kayong mag-sign in guys, done sign in na lang sa chat box natin para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos nang mag-sign in. Okay? Okay, sige. So, okay na? Ay, tama ba? Nakikita ba yung sa screen ko? Yes, okay. Sige, so okay na, pero 22 pa lang yung mga nakapag-sign in. Ulitin ko, ang isa-sign in is yung QuickBooks na ginamit nyo nung first week ng inyong training. Ano bang ginamit nyo nung first week ng training nyo? Okay, sige. Yung mga nahuhuli nating mga kasama, I'm gonna give you 1 more minute. 1 more minute. Okay. 1 more minute para dun sa mga nahuhuli. And once na okay na kayo, done sign in sa chat box para ma-confirm ko.
Okay na? Ayan. Sige, so good. Para dun sa mga ano, Miss Stacy, sa baba po nun, kung meron kang nakikita kung nanghihingi siya ng OTP, kung may nakalagay doon, call me instead. Pwede mong gamitin yun para mas mabilis mong ma-receive yung pagdating sa OTP for your account. Go? Alright, now, ang gagawin natin for today, guys, gagamit tayo ng alternative. Okay, so syempre, since ang QuickBooks Online natin, wala nga siyang built-in payroll for the Philippines, manually po natin i-manage yung payroll dito po sa atin pong QuickBooks Online. So, isi-set up natin yung mga categories natin, like yung wages, deduction, employer contribution. And ang gagamitin natin for our activity for today, chart of account po. Okay? Now, tignan ko nga kung familiar na kayo dito sa chart of account sa inyong QuickBooks Online dito sa software natin. Sige, lahat muna pumunta dito po sa chart of account dashboard po natin. Sige, chart of account dashboard. And pag nasa chart of account dashboard na kayo, guys, mag-done sa chat box para ma-confirm ko. Kapag nasa chart of account dashboard na kayo, mag-done sa chat box po natin. Okay? Very good. All right. Now, para sa mga kasama naman natin, saan naman po makikita yung chart of account po natin? Okay? Chart of account dashboard. So, dito guys, pag dashboard ang pupuntahan nyo, ang i-access nyo lang po yung app ng QuickBooks. Ano po yung app ng QuickBooks? Sa taas ng screen, sa taas ng screen, sa gitna po, ayan, computer user man or phone user natin. Kapag nakita nyo po yung accounting, expenses and pay bills, sales and get paid, customer hub team, yung magkakatabi na yan guys, yan yung tinatawag nating app ng QuickBooks. Ngayon, para makapunta kayo sa chart of account, dito sa taas ng screen, pindutin nyo lang po yung accounting. Now, kapag nagpindot nyo na yung accounting, sa baba ng accounting, meron kayo dyan makikita na chart of account. Click nyo lang yan para mapunta kayo dito sa dashboard ng chart of account naman po natin. Ngayon, yung mga nahuhuli. Sige, daan sa chat box kung nandito na kayo sa chart of account, dashboard din naman po natin. Sa mga phone user natin, para hindi kayo mahirapan, sa mga phone user, sa taas ng screen nyo, di ba may search bar kayo? So, sa mga phone user natin, search nyo lang dun sa search bar, chart of account. Para mapunta kayo dito sa chart of account, dashboard din naman natin. Okay. Now, yung mga phone user natin, pag nasa chart of account na din kayo, mag-done sa chat box. So, ang gagawin po natin, mag-a-add tayo ng account. Okay? Para kapag nandito na kayo sa chart of account natin, paano po mag-add ng account? Sa taas ng screen, sa kanan, meron kayong makikita dyan nakalagay, new account. Pipindutin nyo lang yan para makapag-add po tayo ng account. Okay? Sige. So, ngayon, since nandito na kayo sa chart of account, computer user, phone user natin, sa taas ng screen, sa kanan, click nyo yung new account. Now, sa account name natin, ilagay nyo dyan, gross payroll. Ulitin ko, sa account name po natin, ilagay nyo dyan, gross payroll. Now, sa account type naman natin, ang ilagay nyo dito, expenses.
Ulitin ko, sa account type, ang ilagay nyo dito, expenses. And then sa detail type naman po natin, ang ilagay nyo dito, payroll expenses. Ulitin ko, sa detail type, ang ilagay nyo dito, payroll expenses. Now, once na okay na, isave nyo na muna. And then, done first sa chat box para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. Ulitin ko, kapag okay na guys, tama na yung mga details, isave nyo muna and then done first para ma-confirm ko. Yung mga nahuhuli naman natin mga kasama, ulitin ko guys, sa taas ng screen sa kanan, click nyo yung new account. Now, sa account name natin, ilagay nyo dyan, gross payroll. And then sa account type naman natin, ilagay nyo dito, expenses. And then sa detail type naman po natin, ilagay nyo dito, payroll expenses po. Okay, so once na okay na, isave nyo muna, and then done first sa chat box para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. Okay, so okay na daw si Miss Angel, si Madeline, si Malo, si Fritz Ann, si Faith, Josephine, Martin, si Say, tama ba? Si Glenn, si Charm, si Cherilyn, okay na din. Si Fritz Ann, Maritas, okay na din. Si Sarah, si Madeline, si Erickson, si Karina, Kimberly, Maribeth, okay na din. Si Marie, Ana, Adin Joy, Claire, Mark, Maria Teresa, okay na din. Yung mga nahuhuli pa nating mga kasama, I'm gonna give you additional 1 more minute. And once you're good na po, guys, done first na lang sa chat box natin. Kung hindi kayo makalagin, guys, may recording naman tayo. Pwede kayong kung hindi kayo makakasabay sa activity today, may recording tayo, pwede nyo i-follow yan kapag okay na yung mga account nyo and na-sign in nyo na po. Okay na? Sige, so good. Okay na din sila. Sino ito? Okay na si Marie, si Anna, si Eden, si Claire. Okay na din si Mark, Maria Teresa, si Kit. Okay. Si Rovi, okay na din. Si Mina, okay na din daw. Ayan. So, good afternoon. Welcome dun sa mga kakadating nating mga kasama. Ito yung link for the attendance. Okay, now, yan po yung para sa unang account po natin. Isa pa. Mag-add pa tayo ng isa pa guys. So sa taas ng screen sa kanan, click nyo yung new account. Now sa account name natin, ilagay nyo dyan employee, benefits, payable. Ulitin ko, sa account name po natin, ilagay nyo dyan employee, benefits, payable.
Next, sa account type naman natin, ang ilagay nyo dito guys is current liabilities. Ulitin ko, sa account type naman natin, ilagay nyo dito, current liabilities. Now, sa detail type naman natin, ilagay nyo dyan, other current liabilities. Sa detail type, ang ilagay nyo dito, other current liabilities naman po. Okay, so once na okay na, save nyo muna. And then type sa chat box natin, done second, para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. Ulitin ko, sa mga nahuhuli nating mga kasama, sa taas ng screen sa kanan, click nyo yung new account. Now, sa account name po natin, ang ilagay nyo dyan, employee, benefits, payable. And then sa account type naman natin, ilagay nyo dito, current liabilities. And then sa detail type naman po natin, ang ilagay nyo dito, other current liabilities naman po. Alright, so once na okay na, isave nyo muna. And then done second, para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. Okay, sure, Miss Bernardina. Sure, dear. Ayan, so okay na daw wait lang, check ko. Okay na daw si Mello, si Angel, okay na din si Maria Beth, Anna, Madeline, Josephine, Sarah, Cherilyn, Fritz Ann, Martin, si Glenn, si Maritas, okay na din, si Rovi, si Kimberly, si Erickson, okay na din si Adit Joy, si Claire, Mark, Kit, Maria Teresa, okay na si Karina, Faith, Marie, Desiree, okay na din ayan. Okay, sige. So, para dun sa mga nahuhuli nating mga kasama, I'm gonna give you additional 1 more minute. Sige, 1 more minute, and once you're good, isave nyo na muna and then done second para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. Okay, sige. So now, check natin. Okay na din. Okay na si Miss Mina. Si Charm, okay na din. Si Larry, okay na. Okay, sige. So, now, good job. Ayan. Yan po yung pangalawang account naman natin. Now, yung pangatlong account naman, guys. O, isa pa ulit. Pangatlong account. Sa taas ng screen sa kanan, click nyo ulit yung new account. Now, sa account name natin, ilagay nyo dyan, withholding, tax, payable. Ulitin ko, sa account name, ilagay nyo po dyan, withholding, tax,
payable. Now, sa account type naman natin, ilagay nyo dito, current liabilities. Ulitin ko, sa account type naman po, ilagay nyo dito, current liabilities naman. Next, sa detail type naman po natin, ilagay nyo dito, other current liabilities. Ulitin ko, sa detail type, ang ilagay nyo naman dito, other current liabilities naman po. Okay, so once na okay na, save nyo muna yan guys. Save nyo muna yan and then done third para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. Okay, ulitin ko. Para dun sa mga nahuhuli naman guys, para dito sa pangatlong account natin, sa taas ng screen sa kanan, click nyo ulit yung new account. Now sa account name natin, ilagay nyo dyan withholding, tax, payable. Now sa account type naman natin, ilagay nyo dito current liabilities. And then sa detail type naman po natin, ilagay nyo dito other current liabilities naman po. Okay, so once na okay na, save nyo na muna. And then done third para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. Okay, okay na daw si Melo, si Maribeth, okay na din si Angel, si Fritz, si Madeline, si Glenn, si Kit, Charlene, Mark, Claire, Josephine, Maria Teresa, Erickson, Maritas, okay na din si Marie, Larry, Kimberly, Karina, Sarah, Faith, Charm, Edin, Joy, si Faith, okay na din. Martin, si Mina, Larry, si Rovip and Anna, okay na din daw. Sa mga nahuhuli pa guys, I'm gonna give you additional 1 more minute. And once you're good, save nyo muna. And then done third para ma-confirm ko kung sino yung mga okay na. Okay, okay na? Mm-hmm. Sige, so check ko. Okay na si Miss Rosalie, kanina ko pa sinesend yung details and information para dun sa nauna po na mga account. Tignan nyo po yung chat box natin, sinesend ko dyan yung details po. Okay? Ayan. May in-reply ko pa sa iyong message yun, dear. Yung para sa first and second na account. Okay? Now, sa panghuling account naman po natin, isa pa, panghuling account guys. Sa account name po natin, ilagay nyo dyan, NetPay. Sa pang-apat na account naman po natin, ilagay nyo dyan, NetPay. Hmm.
Now sa account type naman po natin, ilagay po ninyo diyan, expenses. Sa account type, ilagay niyo po diyan, expenses. Sa detail type naman natin, ilagay niyo dito payroll expenses. Excuse me. Sa detail type, payroll expenses. Oh, guys, para dun sa mga nahuhuli. So, once na okay na, i-save nyo muna yung details. And kapag okay na, done for sa chat box para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na done. Okay? Yung mga nahuhuli nating mga kasama. Ulitin ko. Sa taas ng screen, sa kanan, click nyo yung new account. Now, sa account name natin, ang ilagay nyo nga po dyan, NetPay. Now, sa account type naman natin, ilagay nyo dito, expenses. And then sa detail type naman natin, ilagay nyo dito, payroll expenses po. Okay, so once na okay na, isave nyo muna. And then done fourth, para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. Okay, so si Mela okay na, si Fritz Ann, Maribeth, si Angel, si Marie, Madeline, Anna, Maria Teresa, Martin, si Charlene, then okay na din si Josephine, si Claire, si Sarah, si Charm, okay na din daw si Miss Maritas, si Edin Joy, Faith, Dashery, si Karina, Kimberly, Erickson, Larry, okay na din si Mark, Robip, and C. Pati si Mina, okay na din. Mhm. Ayan, sige. So, additional 1 more minute para dun sa mga nahuhuli. Ayan. And once you're good na, i-save nyo muna and then done. Ayan, done fourth. Para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na, okay? Okay, okay na? Guys, ayan. Okay, good. Para dun sa mga kasama natin. Okay, yan po. Oh. Bilangin nyo guys ha. Dapat apat na account yon. Okay, apat na account yung ginawa po natin. O ngayon, since nakagawa na tayo ng mga category natin, ngayon guys, quick activity. Ano yung unang kailangan natin kapag tayo po ay magpapasahod? Sige, chat box. So ano po yung unang kailangan po natin kapag tayo po ay magpapasahod? Sige, chat box.
Okay, so check natin yan guys. Okay, so sabi ng mga kasama natin, ano yung unang kailangan natin kapag tayo ay magpapasahod? Payroll. Okay, ano pa? Attendance. Yung list ng mga employee natin, yung daily time record, numbers of days, yung DTR nila. Yes, ano pa? Hmm, ano pa? Ikunin at i-verify yung mga time cards. Yes. Ano pa? All details po na na-mention kanina. Then set up yung salary. By monthly or daily wage. Per hour wage din naman po. Ayan. So, tama kayo guys dito. So, syempre, ang unang kailangan muna natin guys is yung atin pong yung list ng employee po natin. Pero, since wala pa kayong mga employee, ang unang gagawin muna natin guys, mag-add muna tayo ng employee. Just for our activity for today. Okay? Now, paano po mag-add ng employee? So, sa left ng screen nyo, dun sa app ng QuickBooks. Okay? Ang pipindutin nyo lang po yung team. Team. Ayan. So, pag napindot nyo yung team, tapos meron kayong nakita dyang employee, pindutin nyo lang yan guys para mapunta kayo sa employees dashboard. Ulitin ko po. Para mapunta kayo sa employees dashboard, sa left ng screen nyo guys, dun sa app po natin, pindutin nyo lang yung team. And then sa baba nun, pag nakita nyo yung employees, click nyo lang po yun para mapunta kayo sa employees dashboard natin. Now, pag nasa employees dashboard na, mag-done kayo sa chat box para ma-confirm ka kung sino yung mga nandito na sa employees dashboard. Okay, let's see. Okay na? Oh, sige. Hmm, okay na. O, yung mga nahuli, wait lang. Yung mga nahuli nating kasama, guys. Sabi ko nga, sa app po ng QuickBooks, sa baba,
Yan, okay. Sa left ng screen niyo, sa baba po, 'pag may nakita kayo, nabasa kayo, nakasulat team, sa tabi siya, nasa baba siya ng customer hub. Kapag nakita niyo yung team, pindutin niyo lang yung team, tas sa baba nun 'pag nag-pop up yung employee, pindutin niyo yun para makapag-add kayo ng employee. Ngayon, mag-add kayo ng isang employee lang just for our activity, isa lang. Mag-add kayo ng kahit anong employee, and 'pag nakapag-add kayo ng employee, guys, mag-done sa chat box. O, yung email, ang ilagay nyo, email nyo, guys. And yung date, ilagay nyo yung date today. So, bahala na kayo kung ano yung first name, middle name, and last name ng employee nyo. Basta yung email na ilalagay nyo dito is yung email nyo, guys. And yung hire date is yung date today. Okay, mag-done sa chat box kapag nakapag-add na ng employee, guys. Ulitin ko, kahit isang employee lang. Okay? Just for our activity for today. Good, good. Okay na si Marie, si Kit, Mello, Madeline, Sarah, Marites, Mark, Angel, Maria Teresa, Glenn. Okay na din si Martin, si Josephine, si Marie. Okay na din si Cheryline, si Charm, Karina, si Faith, si Claire, si C, si Rodep, Mina, and Erickson, pati si Kimberly, si Larry, at saka si Desiree. Okay na din. Okay. Ayan. So, once na okay na, para dun sa mga kasama din naman po natin, ayan. O, yung mga nahuhuli, additional 1 more minute. 1 more minute na lang, guys, ha. Yung mga nahuli, mag-add ng isang employee ka just for our activity. Okay? Okay, let's see. Okay na? Ayan, si Miss Anna okay na din daw. Good. Now, ngayon, guys, since tapos na tayo na mag-add ng employee, ngayon naman po, syempre, ang gagawin natin, guys, we're gonna have to calculate kung magkano yung sasahurin ng employee naman natin. So, ang gagamitin natin dito is journal entry. Gumamit tayo ng journal entry statement. Okay? Ayan. So, saan po yung papunta sa journal entry po? Sa mga computer user, phone user natin, i-click nyo lang yung create. O, asan po yung create nyo? Mga computer user, yung create ninyo sa taas ng screen sa left, andyan po yung create. Okay? Sa mga computer user, sa taas ng screen sa left, meron po dyan yung bilog na may plus sign sa gitna. Yun yung create. Sa mga phone user naman natin, tumingin kayo sa screen. Yung create ng mga phone user natin, sa taas ng screen, sa gitna, di ba may search bar? Sa tabi ng search bar sa kanan, may bilog po doon na may plus sign. Yun naman yung create ninyo. Okay? Ulitin ko sa mga phone user, sa taas ng screen, sa gitna, di ba may search bar? Sa tabi ng search bar sa kanan, may bilog doon na may plus sign.
yun po yung create ninyo. Now, computer user, sabay natin gawin lahat yon. So, computer user, phone user, click nyo yung create, and then sa baba ng other. Pag may nakita kayo dyan nakasulat, journal entry, pindutin nyo lang yan para mapunta kayo sa journal entry po. Okay? Now, ulitin ko. Guys, computer user, phone user natin, click nyo yung create, and then sa baba ng other, pag nakita nyo yung journal entry, pindutin nyo yan para mapunta kayo dito sa journal entry statement po natin. Na pag nasa journal entry statement na, mag-done. Mag-done kayo sa chat box natin para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na. Okay, okay na. Good, 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 good. Ah, Z pala. It's Z. I'm sorry, dear. Mali yung pag-pronounce ko. Sabi ko na eh. Ayan, nandito din ako. Pero thank you so much. Mm, sige. Now, once na okay na, guys, wait lang. Okay na ba? Yung mga nahuli? Okay, ngayon, gagamitin natin yung journal entry para makalculate natin kung magkano yung sasahurin po ng atin pong employee or ng employee ng atin pong client naman, okay? So, for this one, isa-select natin dito yung apat na account po natin. So, una, sa first account natin, guys, iselect nyo dito yung gross payroll. Ulitin ko, ang una, guys, na account na iselect nyo dito yung gross payroll. Now, sa gross payroll natin, guys, sa tapat ng debit, maglagay kayo dyan ng 35,000. Sa gross payroll, sa tapat ng debit, maglagay kayo dyan ng 35,000 po. Next, sa employee benefit, sa pangalawang account naman, iselect nyo dito yung employee benefits payable. Sa pangalawang account, iselect nyo dito yung employee benefits payable. Okay, next. Now, dito po sa pangalawang account natin, guys. Sa pangalawang account natin, ayan, sa employee benefits payable, sa tapat ng credit, maglagay kayo dyan ng 1,500. Sa employee benefits payable, sa tapat ng credit, maglagay kayo ng 1,500. Okay, next. Pangatlong account. Sa pangatlong account naman natin, guys, iselect nyo dyan yung withholding tax payable. Sa withholding tax payable, ay sa pangatlong account, ilagay ninyo yung withholding tax payable.
Okay, now sa withholding tax payable natin, i-select nyo dito guys. Ayan, sa withholding tax payable, sa tapat ng credit, maglagay ulit kayo dyan ng 1,500. Sa withholding tax payable, sa tapat ng credit, maglagay kayo dyan ng 1,500. Okay, and last one, yung net pay natin. Last account, ilagay nyo yung net pay. Sa net pay natin, wala kayong babaguhin dyan, guys. Sa details sa net pay, wala na kayong babaguhin. Now, kapag na-select nyo na yung apat na account natin, i-type nyo sa chat box magkano yung total ng net pay ninyo dyan sa inyong statement, guys. Okay? Now, guys, dito po, pag sinabi kong i-save nyo na guys, sa baba ng screen sa kanan, meron yung save. Now, kapag na-click nyo na yung save, sa taas ng screen, sa kanan may X doon, i-X ninyo para makabalik kayo sa dashboard natin sa QuickBooks, okay? O, sige. Ngayon, Madeline, Angel, and Claire, i-save nyo na yan. Faith, Melo, Marites, Maria Teresa, save nyo na din po yan. Cherilyn, Mark, Sarah, Mina, save nyo na din. Anna, Kit, Kimberly, Erickson, Martin, save niya na din yan. Marie Beth, Larry, uh, ano na yung sabi niya kanina? Jay? Sorry. Fritz Ann, save niya na din yan. Rovi, Josephine, Glenn, Josephine, Claire, Mello, sige, save niya na din. Marie, Karina, Josephine, ayan, sige, save niya na din yan. Asa na ba? Zay pala, Zay. Ayan, Zay, sige, save niya na din. Now, once you're good na, sige, save niyo na. Okay? Ayan, save na. Okay. Now, guys, dito po, ang ginawa kasi natin, guys, since hindi nga, or wala nga kasing QuickBooks dito, wala tayong payroll management, or hindi tayo pwede makapag-manage ng payroll using yung QuickBooks talaga kasi hindi niya supported sa region natin. Manually natin ginawa lahat ng details, okay? Ngayon, since tapos na nating makalculate kung magkano yung sasahurin ng employee natin, ang gagawin na natin ngayon, guys, is isesend yung payment dun sa atin pong mga employee naman po. Now, ang gagamitin natin dito is gagamit tayo ng statement. Pero ang gagamitin nating statement, expense statement. So, tignan ko nga kung familiar kayo dyan. Ginamit niya nung last sa activity nyo. Lahat muna pumunta sa expense statement natin. Dan sa chat box kapag nasa expense statement na kayo.
Okay, paano po papunta? Wait lang, may mga nakita na akong tapos. Good. Sa mga mga nasa expense statement na, guys. Ito naman yung tatandaan po ninyo. Tandaan ninyo, guys, na kapag ang mga pupuntahan natin, statement, gagawa kayo ng mga transaction para hindi nyo makalimutan. Create lang po yung pipindutin natin, okay? Naintindihan. Kapag gagawa kayo ng transaction, pupunta po sa mga gagawa for statement, ang pipindutin nyo lang yung create. Ngayon, computer user, phone user natin, pindutin nyo yung create. Sige, pindutin nyo yung create. Now, pag napindot nyo yung create, sa baba ng supplier, may makikita kayo dyan, expense. Pindutin nyo lang yon para mapunta sa expense statement. Now, yung mga nahuhuli nating mga kasama, ulitin ko, computer user, phone user, click nyo yung create. And then sa baba ng supplier, pag nakita nyo yung expense, click nyo yun para mapunta kayo sa expense statement. Excuse me. Sige. Mag-done sa chat box kapag nasa expense statement na. Okay. Good. Okay na? Ayan. Ito yung last activity natin ha for today. Yung pag-send na po ng payment. Kakasabi ko lang create, guys. Kakapindot lang natin ng create kanina ulit. So, ang tatandaan nyo, guys, ganito. Okay? Ito yung huwag nyong kalimutan. Kapag pupunta kayo sa dashboard, apps yung gagamitin natin. Pero kapag gagawa kayo ng transaction, statement, okay? Ang gagamitin nyo lang po dyan is create. Okay? Kasi mag-create tayo ng transaction. Okay, ngayon, una, kapag nasa expense statement na kayo, maglagay muna kayo ng kahit anong payment account na muna just for our activity. Sa payment account, maglagay na muna kayo ng kahit anong payment account na meron kayo dyan. Just for our activity. Pero remember, kapag may mga client na din kayo, syempre yung payment account ng client ang gagamitin natin. Okay? Now, sa pay naman natin, ilagay nyo dito yung pangalan ng employee na kakagawa nyo. Sa pay, ilagay nyo po dyan yung name ng employee na kakagawa nyo, guys. Okay? Next, sa category naman natin, dito guys, okay na? Sa category natin, ang ilagay nyo dito yung net pay. Bakit net pay yung ilalagay natin? Para dyan po ma-record yung transaction na gagawin natin for our expense naman. Okay? Sa category, ang ilagay nyo dyan, net pay. Ayan. Now, sa description naman natin, ilagay nyo dito kahit salary na lang para hindi na mahaba. Sa description, salary. Okay? Now, magkano ulit yung total ng net pay nyo kanina dun sa journal entry? Chatbox, magkano nga ulit kanina yung total ng net pay nyo sa journal entry? We have total of 32,000. So, dito po sa amount natin, ilagay nyo 32,000. Okay? Ayan. Okay. So, now, good. So, pagdating po dito, syempre, kumbaga dito guys, sa sahod ng employee po natin, mag-a-apply pa ba tayo ng deduction? Yes or no sa chat box? Sige nga, patingnan ko nga kung pinansin niyo yung ginawa nating kanina, mga process. So, para sa sahod ng employee natin,
gagawa pa ba tayo ng transaction para sa tax ng employee? O may iba nag-yes, yung iba nag-no. Okay. So, yung mga nag-no, bakit hindi tayo mag-a-apply na ng deduction dito sa atin pong transaction? Chatbox nga? Mm. Kasi, very good. Guys, di ba nag-journal entry tayo kanina? Kanina po sa journal entry, nag-deduct na tayo. Di nyo tinitignan yung ating ginagawang process, no? Yes, kaya tayo nag-calculate. Hindi lang, nakita nyo ba guys, di ba? Nag-calculate tayo doon and nakita nyo naman, di ba? Mula 35,000 down to 32,000 na lang yung naging net pay. Okay, kasi nagkaroon na tayo ng deduction po, okay? Pero for example, yung ginawa nating deduction doon is na-calculate na kung yun yung withholding tax na binabayaran niya per month. Ganun po yun, okay? Yes, kaya hindi na tayo magde-deduct. Oo, yes guys. So wala nang deduction kasi nagkaroon na tayo ng deduction kanina. So dito hindi natin nilalagay na exempt kasi nga nagkaroon tayo ng deduction. Ang ilagay nyo na lang dito guys, yung 0% na may Z. Kasi hindi mo pwedeng sabing exempted kasi nagkaroon nga tayo ng deduction. Okay? So sa tax natin, ilagay nyo dyan is yung 0%, yung may Z. Now once you're good, screenshot nyo na. Send nyo sa chat box natin para ma-confirm ko kung sino yung mga tapos na dito po sa kanilang statement naman po. Okay, kapag kumpleto na yung details po natin. So, medyo mas naparami yung ating ginawang mga process kasi kumbaga manually pa nating in-input yung mga details din naman. Hindi kagaya kasi sa ano yan guys. Hindi kagaya po sa payroll software. Kapag sa payroll software, diretso tayo sa transaction na pag ganon. Kasi automatic po niyang pwedeng makalculate na kasi naka-record na yun sa system po or dun sa mismong software natin. Hindi kagaya ng ginawa natin today. 'Di ba? Pero pwede nyo pong gawin din to, tong manual. Okay? Pero mas marami kayong gagawin na process. Nakita nyo naman, 'di ba? Okay, so dito, okay. Marie, sa baba ng screen, sa kanan, and then yung save and close, okay? So, Marie, save and close mo na. Martin, save and close na natin yan. Eden, save and close. Ana, save and close. Maria Teresa, save and close mo na din yan. Erickson, save and close. Cherilyn, save and close. Glenn, save and close. Angel, save and close. Beth, save and close na din. Okay? So, yan na po yung final step kapag gagawa naman kayo ng payroll kapag manual naman yung process. Okay? So, manual nating in-input yung details din naman po. Si Faith naman, sige, save mo natin yan. Alright? And baka nagtaka naman kayo, di ba dapat trainer nasa payable to? Yung record pagdating sa atin pong employee para sa salary, yes po, dapat. Pero kung nakita nyo naman guys, yung ginawa nating transaction for today, bukod sa gumamit tayo ng expense statement, naging expense kasi, chatbox nga, bakit na-record siya sa expense? Any idea? Chatbox? Any thoughts or any idea? Meron ba? Bakit siya na-record na for expense? Hindi, kasi nabawas at yes, tama ka dyan, Miss Beth. Bawas sa money po. Which is totoo, guys. Kasi automatic na po na bawas na din, guys. Yes, at saka nabayaran na pagdating po sa ano. Kapag payables kasi naka-record lang siya, hindi pa nasi-send yung payment. Okay? Pero yung ginawa nating transaction, na-record na natin, kinalculate natin at the same time, sinend na, guys. So, kasama na siya for expenses. So, na-record na siya for expense. Okay? Ayan. Now, para dun sa mga kasama naman po natin. Ayan guys, yun yung tatandaan nyo. So, dyan ko na muna tapusin yung atin pong activity for today. Pero dito guys, sa pag-generate nyo ng payroll report, pwede kayong mag-customize ng report nyo. Basta iselect nyo lang yung mga account na related na ginamit natin for payroll. Okay? And then, pwede din kayong gumamit ng mga third-party payroll service kasi meron din naman tayong Salarium, Sprout Payroll, Gusto, or similar tools. Now, for this one, you can upgrade or you can use yung QuickBooks Desktop naman po. Or, bakit ba kailangan natin or why you might need a subscription eventually po. So, kung nakita niyo yung ginawa natin, di ba manual po yung payroll na method na ginamit natin sa pag-manage ng payroll.
Pero for example, sabihin natin guys, marami kayong or maraming employee yung client ninyo. Ano yung magiging struggle nyo kapag manual payroll yung ginamit natin? Chat box. Ano ang pwedeng maging struggle kapag nag-manual payroll method tayo pero maraming employee? Time consuming, di ba? Tedious, encoding, at saka prone to error, guys. Bakit naman? 'Di ba? Sa calculation, sa pag-input ng details din naman po. Yes. Yes, tama kayo dyan. Pwede tayong magkaroon po ng mga, for example, error prone po yan, time consuming guys, and pwede pa tayong magkaroon din po dito. Mas mahirap. 'Di ba? Yes po. Okay? Ayan. So, kaya naman po, mas maganda talaga kung may mga Piro subscription din. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung kanina, ang ginawa natin guys, like for example, naglagay pa tayo ng mga details ng mga employee ng client po natin, nag-calculate tayo manually, okay? Tsaka natin sinend yung payment. Pero dito po, or sinend yung kanyang sahod. Dito guys, kapag payroll kasi yung gamit natin, or payroll software talaga, ang gagawin nyo lang mismo, diretsyong transaction na. Kasi naka-record na mismo dun sa mismong system ng software natin, lahat ng details na yon. Kaya dito po automatic na din po ninyong may a-apply yung mga deduction, and ang gagawin na lang natin is yung pag-set. See? Okay. So, kaya naman dyan ko na muna tapusin yung atin pong training for today. Pero syempre, meron ako ipapa-homework sa inyo para hindi nyo makalimutan yung mga ginawa nating practice for today. Okay. Now, homework. Take note, guys. Take note. For your homework, gawa ulit kayo ng dalawa pang employee. Tapos, mag-send kayo ng sahod nila. Ulitin ko. For your homework, maggawa kayo ng dalawa pang employee. Tapos, mag-send kayo ng mga sahod nila, guys. Pero wait. Kapag iba po yung amount ng sahod ng employee nyo, kailangan nyong gumawa din po ng calculation sa journal entry para makita ko kung ano yung mga ginawa nyong deduction din pagdating sa sahod ng employee. Naintindihan? Kapag iba po yung amount ng sahod ng inyong employee, kailangan meron pong journal entry din. Naintindihan? Sige, heart reaction. Thumbs up kung nagkaintindihan tayo sa homework natin for today. O, yung mga kakadating, wait lang. Ito, send ko sa chat box ulit natin yung link for the attendance. Guys, yung screenshot ng homework nyo, isend dun sa group chat sa Teams. Got it? Sige, so dyan ko na muna tapusin yung training natin for today. Yung mga hindi masyadong nakapag-participate, meron po tayong recording. Ito po yung link ng recording nyo. Pwede yung gamitin itong link ng recording po natin. Mag-add ng new account if ever yung deduction. No, Miss Marie. Pwede mo nang gamitin yung same category natin, pero yung amount, yung mag-iiba doon. Kasi para makita ko kung ano yung mga, ano yung mga binawas nyo or magkano yung binawas natin pagdating sa mga deduction po. Okay? Ayan. Okay? Ulitin ko. Oh, last na to guys. Ulitin ko. Para dun sa mga kasama natin. For your homework guys, gawa kayo ng dalawa pang employee. Dalawa pong employee, mag-send kayo ng sahod ng employee po natin. Okay? Now, kung iba po yung amount ng kanilang sahod, make sure meron din po kayong calculation. So, dapat meron yung journal entry para makita ko kung yung naging calculation ng sahod ng employee ninyo. Okay? Sige. So, dyan ko na muna tapusin yung training natin for today, guys. Same time tayo tomorrow. Yung mga na-late kanina, make sure wala nang malilate po bukas. Okay? Sige. Now, guys, see you again tomorrow. Goodbye. And thank you, everyone.